Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isang maganda at produktibong araw mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas po ang inyong lingkod sa umagang ito. Muli, samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa lagay ng paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radio via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page at syempre sa the Department of Labor and Employment Official Facebook page. Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-like, nag-comment at i-share ang ating stream para mas marami pa tayong mga kamanggagawa at namumuhunan na makasama sa ating programa. Panibagong episode, kaya panibagong programa na naman po ng Dole ang ating pag-uusapan ngayon mga kamanggagawa. Kayo ba ay nagkasakit o di kaya ay naaksidente habang ginagampanan ng inyong tungkulin habang kayo ay nasa trabaho? Alam nyo ba na maaari kayong makakuha ng benepisyo mula sa Dole, particular na sa Employees Compensation Commission o ECC, isang attached agency ng DOLE, at kung magkano, sino-sino lamang ba ang maaaring makatanggap nito at kung ano rin ba ang mga requirements para makakuha ng nasabing benepisyo. Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang kasama si ECC Acting Executive Director, Engineer Jose Maria Batino. Kaya tutok lamang po kayo mga kamanggagawa. Pero bago yan, good news muna tayo. Good news mula sa Western Visayas. Isang elderly nakatanggap ng maagang pamasko mula sa DOLE at tupad workers sa CAPI. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment
ay isa ding daan para sa values development at humanitarian works ng kagawaran. Patunay dito ay nang muling itinayo ng 35 mangingisdang benepisyaryo ng tupad na nag-community service sa kanilang barangay ang luma at sirasirang bahay ni Lola Manuela Clavines ng Rojas City sa Capiz. Lubos-lubos ang pasasalamat ng 87 taong gulang na si Nanay Manuela at naging emosyonal pa siya sa naging maagang pamaskong handog ng Dole sa kanya. Ngayon nga ay komportable nang namumuhay si Nanay Manuela sa bago nilang bahay. Sa ilalim ng superbisyon ng Public Employment Service Office ng Rojas City, ang mga naturang tupad workers ay buong pusong itinayo ang bagamat maliit, ngunit disenteng bahay para sa isang senior citizen sa pamamagitan ng mga materyales na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Rojas City sa ilalim ng tanggapan ng punong lungsod na si Mayor Ronnie Dadivas. Ayon kay Mayor Dadivas, walang pagsidlan ang tuwa ni Nanay Manuela at pinabot ang pasasalamat sa Dole at sa peso ng Rojas City, gayon din sa mga benepisyaryo ng tupad na hindi nagdalawang isip na palawigin ang kanilang serbisyo upang makatulong sa nangangailangang si Lola Manuela. Nagalak si Pauline Dadivas, peso manager ng Rojas City, na lubos nilang napasaya si Lola Manuela, gayon din ang mga tupad beneficiaries na nagsikap hindi lamang para kumita mula sa Emergency Employment Program ng Dole, kundi para maging maginhawa naman si Lola Manuela na isa ng balo at mag-isang naninirahan sa luma at sira-sira ng bahay. Sinabi naman ni Dole Regional Office 6 Director Attorney Sixto Pocoy Rodriguez na nagagalak ang Dole sa ipinakitang diwa ng voluntaryong pagtulong ng mga benepisyaryo ng tupad na nagawa ang bahay ni Nanay Manuela sa loob ng isang araw. Good news naman tayo mula sa rehiyon ng Cagayan. Dole, iginawad ang higit 1 milyong kabuhayang starter kit sa mga disadvantaged na manggagawa ng Nueva Vizcaya. 45 mga starter kit na nagkakalaga ng higit 1 milyong piso na binubuo ng mga kasangkapan at kagamitan para sa mga disadvantaged workers sa munisipyo ng Bambang, Nueva Vizcaya ang iginawad sa isang seremonya sa San Antonio South Covered Court, Bambang, Nueva Vizcaya. Ang mga kabuhayan ay may kinalaman sa auto repair shop at vulcanizing services, motorcycle repair services, rice retailing, frozen vending, dressmaking, lutong ulam vending, street food vending, organic vegetable crop production, at sari-sari store na may frozen goods, welding services, barber shop, at hair care services, electrical services, baking at pastry ang mga naging benepisyaryo ng naturang mga starter kit. Pinangunahan ni Dole Nueva Vizcaya Provincial Office Head Elizabeth Martinez ang naturang livelihood bilang kinatawan ni Dole Regional Office Director Joel M. Gonzalez. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo, sinabi ni Martinez na ang mga starter kit ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang makapagsimula ng kabuhayan sapagkat ang mga ipinamahaging kasangkapan at kagamitan ay ayon sa linya ng kanilang kasanayan. Hiniling din ito sa mga benepisyaryo na ingatan ang mga kagamitan na pangnegosyo mula sa Dole sapagkat nais ng pamahalaan na magtagumpay sila sa kanilang mga negosyo. Samantala, isang business at work improvement course ang kasabay na isinagawa upang matulungan ng mabuti ang mga benepisyaryo sa tamang pamamahala ng startup business. Dinaluhan din ng punong bayan ng Bambang na si Mayor Benjamin Quaresma ang naturang kaganapan. Muli, isa pang good news mula sa Western Visayas. Dole, inorganisa ang kauna-unahang Human Resource Network sa Boracay. Ito na namang makasaysayang tagumpay ang nagawa ng Dole Regional Office No. 6 sa ilalim ng pamamahala ni Regional Director Attorney Sixto Pocoy Rodriguez Jr.
nang iorganisa nito ang kauna-unahang Human Resource Network o HRNet ng Boracay. Ang naturang HRNet ay binubuo ng iba't ibang industriya na titingin sa kapakanan ng mga manggagawa habang ipinapatupad ang mga patakaran ng kani-kanilang mga kumpanya. Ang network ang siyang magtataguyod sa mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at kaalaman hinggil sa basic labor standard na kakailanganin sa pagbubuo ng mga polisiya at patakaran sa kumpanya. Ang Boracay ang napiling lugar kung saan inorganisa ni R.D. Rodriguez ang kauna-unahang HR network dahil ito ang itinuturing na tahanan ng libo-limong manggagawa sa industriya ng turismo. Ang Dole Region 6 Aklan Field Office ang nag-facilitate sa ginawang oath-taking ng mga opisyal at induction ng mga miyembro ng HR Network kung saan binagyang diin ni R.D. Rodriguez sa kanyang mensahe ang mahahalagang probisyon sa paggawa na may kaugnayan sa pamamahala ng yamang tao o human resource. Ayon kay R.D. Rodriguez, ang pangunahing layunin nila sa pagbuo ng HR Network ay upang mapabuti ang buhay ng karamihan sa mga manggagawa at mabawasan o tuluyan ng mawakasan ang kahirapan sa kanilang lugar. Dagdag pa ni R.D. Rodriguez na ang kahirapan ang siyang ugat ng kawalang katarungan sa lipunan kung kaya't ang pagbibigay ng desenteng trabaho at pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa ay mapapagaan sa kalagayan ng pamumuhay ng mga nasa mahihirap na sektor. Bilang tagapagtaguyod ng katarungang panlipunan, binigyang diin din ni R.D. Rodriguez ang mahalagang papel ng mga opisyal ng HR Network na gawing makatao ang mga polisiya ng kanilang kumpanya at tumulong tungo sa pagkakapantay-pantay ng mga pwersang panlipunan at pang-ekonomiya. Mariin pa niyang ibinilin sa kanila na maawa sa mga manggagawa na mawalan ng trabaho. Nagpasalamat naman si Boracay HRNet President Edgardo Bruan Jr. sa Dole at sa Peso sa pagtatatag ng kanilang samahan. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng network, ang mga HR practitioners sa isla ng Boracay ay maaaring magtugod upang talakayin ang kanilang mga alalahanin. Dagdag pa niya, layunin ng asosasyon na magkaroon ng matibay na network sa buong isla. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay ECC Acting Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino, ukol sa Employees Compensation Program. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagkasakit o naaksidente ka sa work? Oh no! Buti na lang, andyan ang ECC. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito ay karagdagang benefits in case ikaw ay magkasakit o maaksidente dahil sa work. Pero kahit may ECC, laging tatandaan na safety should still be your top priority. Kailan nga ba maaaring mag-file at mag-claim ng ECP benefits? Number 1, kung ikaw ay naaksidente sa workplace. Number 2, kung ikaw ay naaksidente habang nagtatrabaho. Number 3, kung ikaw ay naaksidente kahit wala ka sa workplace dahil sa utos ng boss mo. Number 4, kung ikaw ay naaksidente papunta o pauwi galing trabaho. Pwede ka mag-claim ng ECP benefits kung walang diversion sa ruta mo papunta o pauwi. Dapat ay bahay-work o work-bahay lang. Number 5, pwede ka rin mag-claim ng ECP benefits kung ikaw ay naaksidente habang sakay ng company vehicle. Number 6, counted pa rin kung ikaw ay naaksidente sa activities ng company. Halimbawa, sa mga company team building at sports fest. At last but not the least, kung ikaw ay nakaranas ng assault habang ginagampanan mo ang trabaho mo. Kapag ikaw naman ay nagkasakit dahil sa trabaho, pwede kang mag-claim ng ECP benefits kung ang conditions of compensability ay nasatisfied mo base sa listahan ng occupational and work-related diseases. Pag ang sakit mo ay di kasama sa listahan, pwede pa rin ito maging compensable sa ilalim ng tinatawag natin na increased risk theory. Una, kung ang working conditions ay may health risks na nagiging sanhi ng sakit. Pangalawa, kung ang sakit ay nakuha mo dahil exposed ka sa mga health risks na ito. At pangatlo, kung nagkasakit ka kahit na sinusunod mo naman ang safety measures and precaution ng kumpanya. Samantala, meron naman tayong tinatawag na excepting circumstance o yung mga pagkakataon na hindi ka pwedeng mag-claim ng easy benefits. Kung ikaw ay lasing o lango sa alak o drugs habang nagtatrabaho at naaksidente ka, no yan. Hindi ka rin pwede mag-claim ng ECP kung ikaw ay nagpabaya o notoriously negligent ka kaya ka na-aksidente o nagkasakit. Halimbawa ay ang hindi pagsunod sa safety precautions ng kumpanya o hindi pagsuot ng protective gear. Hindi rin valid ang claim kung sinasadya mong saktan ang sarili mo o ang iba na naging sanhi ng aksidente o sakit. Bad yun! Laging tandaan na safety should always be your first priority kahit saan, kahit kailan, kahit sa trabaho. Kapag aksidente di maiwasan, don't worry! Andyan ang ECC to help you! For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Dole sa AFP Radio. Oras natin 18 minuto makalipas ang 11:11 ng umaga. Yan mga kamanggagawa na narinig nyo at na panood nyo ang primer ng ECC. So ang Employees Compensation Program ay isang programa ng pamahalaan na nagbibigay ng kompensasyon sa mga empleyado ng gobyerno o di kaya ng mga pribadong kumpanya na nagkasakit, na aksidente o namatay habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si ECC Executive Director Engineer Jose Maria S. Batino. Magandang umaga po, ED Jose. Yes, good morning team, and of course, good morning din. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa at marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin sa Employees Compensation Commission para maging parte ng programa nyo ngayong umagang to. Apo, maraming salamat po ED sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Apo. Diretso na po tayo, ED. Para po sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa, ano po ba yung mandato ng Employees Compensation Commission at sino lang din po ba yung mga eligible na makatanggap ng mga programa at serbisyo na inihahatid po natin, ED? Tim, bago ko sagutin yan, gusto ko lang i-highlight yung ating napanood sa video, na napakahalaga ng safety, napakahalaga ng prevention. Lagi namin sinasabi, hindi na baling hindi ka makapag-claim ng EC mo, ng Employees Compensation Benefits mo. Ang mahalaga, ligtas ka, buhay ka at araw-araw umuwi ka, ligtas at malusog sa pamilya mo. So yun po ang number one. Yan bilang sagot po sa inyong katanungan. So
nasabi mo na rin na ang Employees Compensation Program ay para sa mga manggagawa o kamanggagawa natin na nasa pribado at gobyerno at sektor ng gobyerno na maaksidente, magkakasakit, mamamatay. Wag naman po sana nang may kinalaman sa kanilang paggawa o sa kanilang trabaho. So ang mga pwede pong mag-avail ng benefits na to ay yung mga mandatory miyembro ng SSS. Kasama na po doon ang self-employed members, sea-based OFWs at pati po mga kasambaya ay covered na rin po, ay qualified na maka-avail ng easy benefits kung sakali na sila ay maaksidente, magkakasakit, na merong kinalaman sa kanilang paggawa. Sa kawani naman po ng gobyerno ay kabilang po sa mga covered na ng programa ay yung mga mandatory members naman po ng GSIS. Kasama rin po doon yung ating mga uniformed personnel. Katulad ng mga kamanggagawa natin sa AFP, sa PNP, sa BGMP, BFP at Philippine Coast Guard. So yan po yung ating coverage when it comes to membership and individuals na pwede mag-avail ng easy benefits kung sila ay maaksidente, magkakasakit, wag naman sana mamamatay na merong kinalaman sa paggawa. Opo, idagdag ko lang po na katanungan. Masasabi po ba natin na nasa self-employed category yung mga kamanggagawa po natin na nasa government, especially po yung mga job order at contractual employees? Yes po, papasok po sila dun sa self-employed. Yun nga po, syempre po, kailangan na ang coverage nila ay magmumula rin po sa pagiging miyembro ng SSS at at the same time pagiging miyembro ng EC. So kasama po yun sa binabayaran nilang premium, yung contribution sa employees compensation. Okay po, ED. Ngayon naman po, ED, for sure, ito yung inaabangan ng ating mga kamanggagawa. Ano naman po yung mga iba't ibang benepisyo na nasa ilalim ng Employees Compensation Program na maaari pong makuha ng ating mga kamanggagawa kung sila'y sakaling maaksidente, magkasakit, o wag naman sana yung sinasabi nga po ninyo na mamatay ng dahil sa trabaho? Tim, merong work-related disability o sickness benefits na tinatawag, okay? Meron din pong medical reimbursement. Kung out of pocket, halimbawa gumastos sila para sa kanilang hospitalization o pagbili ng mga gamot dahil nga sila na-aksidente o nagkasakit na may kinalaman sa paggawa, yun po ay nare-reimburse. Pwede po medical reimbursement doon. Meron din po yung tinatawag na carer's allowance at rehabilitation services. So pwede po sila mag-avail ng physical therapy, occupational therapy at minsan po kung sila ay naging persons with the work-related disability, let's say, wag naman sana ulit naputulan ng daliri o kamay, meron po kaming ibinibigay na prosthesis at meron din pong assistive devices like crutches, wheelchair. At again, paulit-ulit tayo dito, wag naman sana kung mamamatay ang ating miyembro, okay, meron death and funeral benefits sakaling ang hindi siya pinalad sa kanyang pag-perform ng kanyang trabaho. So yun po team ang mga benepisyo under the Employees Compensation Program. Marami-rami rin po pala, ED, yung mga benepisyo na maaring makuha ng ating mga kamanggagawa kung sakaling magkaroon ng aksidente sa kanilang trabaho. Ngayon naman po, ED, ano naman po yung mga requirements o documents yung kailangan nilang isubmit kung nais po nilang mag-avail ng mga nabanggit po ninyong benepisyo mula sa ECP? Okay. Ang mga basic requirements po ay yung tinatawag nating sa pag-file ng easy benefits ay yung accident report, medical report at yung certificate of employment with job description. At of course, merong easy logbook po kasi everything starts with the easy logbook kasi doon po inire-record yung work contingency o yung aksidente o yung illness na nangyari na may kinalaman sa lugar ng paggawa. Iduduktong ko na rin, Tim, na ang pagpa-file po ng benefits ay pagka nasa pribadong sektor, kung ikaw ay employed, ang magpa-file po dyan ay yung iyong employer. Oh yes, kasi po ang employers natin, merong may SSS account yan. So through that application, doon po ipa-file ni employer yan. And that yun po ay ang online filing po para sa mga sickness benefits.
Pero kung ito po ay medical reimbursement, kung ito po ay rehabilitation services o death and funeral benefits, yan po ay fina-file sa branch. Yan, pagdating po naman sa ating mga kawani ng gobyerno, ang pagpa-file po niyan ay sa GSIS branches po, no? Yung mga employees compensation benefits para sa mga kawani ng gobyerno. Apo. ED, yung susunod ko naman pong katanungan, meron po bang maturity date kung hanggang kailan lang po maaaring mag-file ng application para sa mga nabanggit yung benepisyo yung ating mga kamanggagawa? Right now po sinuspend yung yung tinatawag na prescriptive period dahil Yun po, prescriptive period nasa panahon pa rin po tayo ng emergency, nasa panahon pa rin po tayo ng pandemic, kaya nagkaroon po ng board resolution yung Employees Compensation Governing Board, I think sometime in 2020 na isuspend muna for a while yung prescriptive period. But ordinarily, ang prescriptive period ay 3 years. 3 years po. So within 3 years po, ED, nang maaksidente sila? Yes, from the Yung time of occurrence po. Okay po. Nabanggit po ninyo, ED, no, na nasa panahon pa rin naman tayo ng emergency o nasa pandemic. Meron din po bang benepisyo na makukuha yung mga magkakasakit naman o mamamatay, wag naman sana no, nang dahil sa COVID? Yes, meron po, no. Ganon din po yung mga benepisyo, no. It would kung ito po ay pagkakasakit o aksidente, ganon din po yung benepisyo naman na i-accord o ibibigay sa magkakaroon ng COVID na merong kinalaman sa paggawa, work-related, ika nga, no? Meron din po kasing board resolution yung Employees Compensation Governing Board na kung saan ay isinama na ang COVID-19 as among the compensable illness. So, ibig sabihin, pag work-related ang pagkakaroon ng COVID, then nag-a-apply pa rin po doon yung benepisyo tulad na sickness benefits, okay, medical reimbursement, at wag naman sana ulit, kung mamamatay, merong death and funeral benefits po. Tapos on top of that, merong cash assistance na pwedeng manggaling sa ECC. Although I will be frank with you, Tim, yung cash assistance with respect to COVID, sinuspend muna namin yung online application dahil pinoproseso namin yung mga applications before na na-file nung 2020 at nung 2021. Just to give you an idea, ang naka-receive kami a total of more than 40,000 applications, claims for cash assistance lang to, Tim. So ang naproseso na namin diyan ay nasa 24,000. So halos kalahati na po ito, yes, ED, no? Yes po. At we're still looking at 13,000 na claims na pinoproseso namin ngayon, Ngayon pag sinabi kong pinoproseso, things are already in motion. Yan ay posibleng ini-evaluate na-approve na at i-issue na ng disbursement voucher na tinatawag. Then eventually, yan po ay gagawa ng cheque at yan po ay ibibigay sa beneficiary. Opo. Since nabanggit po ninyo, ED, na may mga 40,000 na kayong pinoproseso, para lang din po sa mga kamanggagawa natin na hindi pa nakakapag-avail nito, ano po ba yung mga requirements naman kung gusto po nilang mag-avail netong cash assistance kung sakaling sila ay nagkaroon ng COVID sa kanilang mga trabaho? Lilinawin ko, hindi na 40,000 yung pinoproseso, nasa 13,000 na lang. Yes, Tim. Okay. So ang mga requirements, unang-una, kailangan ikaw halimbawa ay nagka-COVID at ikaw ay nasa pribadong sektor, then kailangan yung claims mo for sickness benefit ma-file mo sa level ng SSS. Apo. So, okay, kung ikaw naman ay nasa gobyerno sa level ng GSIS, so ang mga requirements po nila ay kailangan yung positive RT-PCR o antigen test, okay, yung medical certificate, then certificate of employment indicating kung kailan ka huling nag-report, nag-report bago ka nagkaroon ng COVID, at yung pong quarantine certification. So, yun po yung mga basic requirements sa level ng systems. Kaya po, ganito yan pag na-approve na yan ng systems, meaning ng SSS or GSIS, then qualified na po si beneficiary o qualified na si claimant na mag-file ng claim for cash assistance sa ECC. Okay? Yung sinasabi nating 10,000.
Pero uulitin ko ulit at the moment, suspended pa po yung online application. Hinihingi po namin yung pangunawa ng marami nating kamanggagawa na bigyan kami ng pagkakataon na matapos muna to. Matapos muna tong sinasabi kong 13,000 na mga claims at pagkatapos niyan ay posible po na i-open na namin ulit ang online application. Yes po. ED, ilang beses naman po maaaring makapag-file o makapag-claim ng one-time cash assistance yung ating mga kamanggagawa? Kasi hindi po ba yung iba nagkakaroon ulit ng COVID pagkatapos magkaroon ng una? Oh, tama ka doon, Tim, kasi yung infection nagre-recur talaga yan, di ba? Kung ma-expose ka na naman ulit, pwede ka ma-infect. Yung pag-file po ng sickness or disability claim sa level ng systems ng SSS sa GSIS, pwede pong paulit-ulit yun. Kada contingency yun, kada mangyayari, may contingency, work-related, pwede pong mag-file. Pero tama po yung sinabi mo, yung cash assistance, one time lang. Ibig sabihin, pag na-avail mo na yan minsan at ikaw ay na-reinfect, na-infect ka ulit, pwede ka mag-file sa SSS, sickness or disability claim. Pero yung cash assistance, hindi ka na namin mabibigyan kasi nabigyan ka na namin noon. Okay po. So ibig sabihin, ED, para malinaw lang, yung one-time cash assistance sa Employees Compensation Commission, isang beses lang maaring makakuha. Yes. Pero doon sa mga administering agencies natin katulad sa SSS at GSIS, maaari pa rin naman po silang makapag-file ulit. Tama po. Yes, tama, Tim. Okay po. Ngayon naman po, ED, kasi marami rin po tayong mga natatanggap na mga concerns. Ano daw po ba, ED, yung mga karaniwang dahilan kung bakit hindi po na-approve yung easy claim o yung benepisyo ng ating mga kamanggagawa? One is minsan po yung completion of documents, minsan yung po ang dahilan, hindi kompleto yung mga minimum requirements with respect to documents, kaya po hindi na-approve. Pero once naman po yun ay makompleto, actionan po yung claim for compensation. Then posible po, lalo na nung time na hindi pa suspended yung prescriptive period, posible pong na-file beyond the prescriptive period. So at least di-disapprove po yung claim. At kanina po sa ating video sinabi yung mga accepting circumstances sa mga lalo na pag injuries aksidente yung intoxication or gross negligence na tinatawag o yung kumbaga yung willful intent na saktan mo yung sarili mo, saktan mo yung kamanggagawa mo so yun yung tinatawag na accepting circumstances kung bakit na-deny po ang claims. Apo. Tas ED, bigla ko lang naalala, patuloy po bang pinag-aaralan ngayon ng ECC yung mga kamanggagawa po natin na nagkaroon ng COVID na habang naka-work from home? Maaari po ba silang makapag-claim nung cash assistance natin? Ito po, merong resolution noon na ang Employees Compensation Board na kung saan yung injury kasi nga naka-work from home okay, pag na-injured ka at may kinalaman sa lugar ng paggawayan yan ay compensable. But again subject to validation na talagang na-aksidente ka at may kinalaman yung aksidente mo doon sa trabaho mo na naka-work from home basis ka. Yun as to COVID, yun nga naka-work from home ka, siguro kailangan din kung paano ka na-exposed. Yung bang trabaho mo, although work from home kasama sa ginagawa mo na ikaw ay lumalabas, let's say nagka-canvas ka, di ba? So those things kailangan again ang basic dito Tom ma-prove na ito ay work related. Okay? Doon po ikot-ikot lagi yung yung ating perspective na ito ba ay merong kinalaman sa paggawa, ito ba ay work related. So ang parang point po natin dito, ED, kailangan ma-establish na work-related po yung pagkakuha natin nung COVID kung tayo naka-work from home. Mm-hmm. Apo. ED, ano naman pong mga hakbang yung ginagawa ng ECC para po patuloy nating ma-disseminate yung ating mga programs and services, lalo na yung sa mga kamanggagawa nating, yun nga po, na katulad ng lagi nating binabanggit, kung sila man po ay nagkasakit, na aksidente, o wag naman sanang mamatay ng dahil sa trabaho. Well, ang isang klarong example po, ito ngayon, magkaharap tayo, although Zoom to,
pinopromote namin yung programa namin. So among others, kami po ay active din sa aming social media, na kung saan ay kami ay nagpro-promote ng Employees Compensation Program. Then, team, meron din po kaming libreng webinars. Meron kaming libreng webinars. May schedule po kami niya sa FB namin, sa Facebook namin, at I think sa website namin, merong schedule ng free webinars. Yan po ay libre kung sino man gustong makapakinig kung ano ba itong Employees Compensation Program na to, ay nandun po ang schedule natin ng mga free webinars. At kami po ay open sa invitation ng mga kumpanya, if they want orientation. So maya't-maya po nakaka-receive kami niyan sa mga kumpanya. Hindi lang po kumpanya, kami po ay nag-a-appear din sa mga industry councils na kino-coordinate ng Department of Labor and Employment. So madalas po yung aming mga information officers ay uma-attend po ng mga meetings ng industry tripartite councils na kung saan naibabahagi namin at naipropromote namin ang Employees Compensation Program. So yan po ay halimbawa lang kung paano masigasig naming ina-advocate at pinopromote ang programang ito. Pero kasama po sa promotion namin lagi na ang importante pa rin ay prevention. Prevention po. Apo, ngayon naman po, ED, kung may mga katanungan hinggil po sa inyong mga programa at serbisyo, katulad po nung nabanggit nyong libreng webinar, paano at saan po maaaring makipag-ugnayan yung ating mga kamanggagawa sa inyong tanggapan, ED? Tim, ito yung aming mga hotline. I-recite ko. Okay. Apo. 88967837 o kaya 88994251 local 227 at local 228. Again, ito rin po yung aming website www.ecc.gov.ph at ito naman po yung aming FB at ecc.official. Apo. Ngayon po, ED, binibigay ko na po sa inyo yung pagkakataon na magbigay po ng mensahe para sa ating mga kamanggagawa at syempre sa mga namumuhunan nating nakasubaybay sa ating programa. Go ahead po, ED. Yeah. Okay, maraming salamat, Tim. And of course, maraming salamat sa AFP Radio sa pagkakataong ito. And of course, sa Department of Labor and Employment at sa inyo, mga kamanggagawa. Maraming salamat sa pagkakataon na kami narinig nyo sa pag-promote ng aming programa, itong Employees Compensation Program. Ngayon nga, nandyan lang po ang ECC, handang tumulong. Kami handang tumulong. Pero lagi nga namin sinasabi, ang mas mahalaga ay maingatan natin sarili natin, ligtas tayo sa araw-araw. Pag tayo nagtrabaho, laging nasa isip natin, pagkatapos ng araw na to, ako'y uuwi buong buhay at buong buo sa aking pamilya. So, yun po ang aming mensahe coming from the Employees Compensation Commission. Again, magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much po, ED Jose. At sana po makasama po namin kayong muli para mapakilala pa po yung iba pong programa ng ECC. Keep safe, ED. Maraming salamat po ulit. Thank you. At narinig niyo po mga kamanggagawa ang tinig ni ECC Executive Director, Engineer Jose Maria Batino, at para po sa mga kamanggagawa na nais sumangguni sa kanilang tanggapan, nabanggit po ni ED Jose ang kanilang mga hotline numbers. Ulitin ko lang po. 8896-7837. Yung isa naman pong numero ay 8899-4251, local 227 or local 228. At maaari nyo rin pong bisitahin ang kanilang official website sa www.ecc.gov.ph at maaari nyo rin pong bisitahin ang kanilang Facebook page. Hanapin lamang ang Employees Compensation Commission sa inyong FB search bars. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349
at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Siyempre mga kamanggagawa, huwag nyo pong kalimutang i-like ang aming FB page at mag-subscribe na rin siyempre sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at impormasyon ng Dole para sa inyo. At yan nga po mga kamanggagawa, isa na namang episode ang ating napagsamahan ngayong umaga. So tumutok lamang po kayo sa susunod na Martes para sa isa na namang programa na ating tatalakayin dito lamang sa Armed Forces Radio DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook page. Muli, tumutok lamang po kayo mga kamanggagawa. Dito lamang po yan sa Dole sa AFP Radio. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong po ng Armed Forces of the Philippines, Team Laderas po ang inyong lingkod. Magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanggagawa. Oras natin, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.